Good evening po. We welcome you again to our live stream. It's September 3, Biyernes po, ating Bible study. At ako po'y nagpapasalamat na muli po kayong makasama na mag-aral po sa salita po ng Panginoon. Let's continue on sa ating pong serye tungkol kay Jonah. So buksan po natin ang ating Biblia sa Jonah chapter 3, verse 1. Then the word of the Lord came to Jonah a second time, "Go to the great city of Nineveh and proclaim to the message I give you." Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming for 40 days, and Nineveh will be overthrown. The Nineveh believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Amang banal, salamat po muli at muli po kaming makapag-aaral ng iyong salita. Salamat na kahit ang iba'y o karamihan sa amin ay binabagyo ng problema, kayang-kaya mo rin namang ibuhos ang kasagutan sa bawat isa. Hindi ko kami mag-aalala. Bakit? Dahil may Panginoon na umaalalay, may Panginoon na nagpapalakas, nagpapagaling, nagpro-provide ng aming mga pangangailangan. Salamat, Ikaw ay mabuting Diyos. Pagpalain mo kami, gayon din ang lahat na nanonood ng live stream na ito, Panginoon. Pagpalain mo kami. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabing, Amen and Amen. Amen. Our topic for this evening, September 3, is entitled, The Great City of Nineveh. So kung yung last Wednesday, kung naalala po nyo na tinalakay natin si Jonah na tumakbo sa Panginoon, at dito ay tinapon siya sa barko at kinain po siya ng isang malaking balyena. At he was vomited. Isinuka siya mismo sa lugar na ng Nineveh. Sabi ko nga, itong isda na inutusan ng Diyos ay sunod agad. Pero si Jonah ng tao, si Jonah na pinagmamalaki ng Diyos na isa sa minor prophets, na alam niyang masunurin, ay isa pang matigas ang ulo. Pero nga, dahil he was vomited dun mismo sa Nineveh. Sabi sa verse 1, the word of the Lord. Muli, ang salita ng Panginoon. Again, kung ikay madalas manalangin sa iyong pangangailangan, ang kailangan mong isama dyan ay salita ng Diyos. Okay? So, ngayong gabi, huwag mong hayaan na ang salita ng ibang tao ang manguna, kung hindi ang salita lamang ng ating buhay na Panginoon. Now, muli, sinabi ng Diyos, go to the great city of Nineveh. So, wala na siyang sasakyan ng barko. Kung hindi, ang maganda po dito, to proclaim the message. Ipahayag mo ang salita ko sa mga tao. So, ang pinakamaganda pong word sa verse 3, Jonah obeyed the word of the Lord. Dito na, sa puntos na ito, sumunod na siya. Hindi na niya kailangan pang ng isang malakas na bagyo o ano pa man. Kung hindi, sumunod na siya sa salita po ng Panginoon. Now, inikot po niya yung bansa ng city ng Nineveh. At for 3 days, ay medyo malaki yung lugar na ito. And he was proclaiming the message of God. At sinabi niya, for 40 days, kung hindi magbabago ang Nineveh, ay gugunawin ng Diyos ang lungsod o bayan ng Nineveh. So, ang maganda po dito sa verse 5, ang buong Ninevites ay naniwala sa Diyos. At dito, they proclaim fasting. Nag-ayuno po sila. Lahat po sila, from the greatest to the least. And they put the sackcloth. Ano yung sackcloth? Yun po yung sako. Inilagay nila sa mukha nila, sa ulo nila, na simbolo ng pagpapakumbaba. Now, dito in verse 6, Jonah's warning reached the king Nineveh. Habang pinoproclaim ni Jonah ang salita ng Diyos, umabot ito sa Malacanang.
kay Nineveh, sa hari ng Nineveh. At itong haring ito, he took off his royal robes. Inalis niya at naglagay rin siya ng sako sa kanyang ulo. At he sat on the dash. Umupo siya sa alikabok at nag-proclaim sa mga tao, sa mga hayop na walang kakain, walang iinom. So, hindi lang tao ang sinabihan niya, kundi pati hayop. To proclaim na isuot rin natin lahat ng sako sa ating mga ulo na nagpapakumba. Let us turn our evil ways. Alam po ba nyo, kung ang buong mundo ay magpapakumbaba sa Diyos at hihingi ng tawad, I do believe itong pandemic na ito, itong COVID na ito, ay talagang mawawasak. Sabi dito, ng hari, iwas na natin. So, si Jonah na talagang ginamit ng Panginoon, umabot siya sa hari eh. Hindi lang sa isang barangay o sa isang kapitan o governor, kundi sa Malacanang. At mismo nung hari ay nag-declare na tayo mag-fasting. Tayo'y lumayo na sa ating kasalanan. Lumapit na tayo sa totoong Diyos dahil gugunawin niya tayo kung hindi tayo susunod. Now in verse 10, Jonah 3:10, when God saw what they did, yan, nakita ng Diyos, how they turned from their evil ways, He relented and bring to them no more destruction to threaten them. So nahabag ang Diyos sa bansang Nineveh, sa kaaway ng mga Hudyo, na binigyan ng tsansa ng Diyos, itong si Jonah na ginamit ng Diyos sa kanila, pinroclaim naman ang salita ng Diyos. At magmula sa hari, sa lahat ng tao, kahit sa hayop, hindi kumain, hindi uminom, nagpakumbaba, naglagay ng sako sa ulo, at humingi ng tawad sa Panginoon. At pinakamaganda, hindi lang humingi ng tawad, tinalikuran ang kasalanan. Yun po ang sikreto. Gusto mo ba ng answer prayer? Gusto mo ba na may mangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, trabaho mo? Talikuran mo na ang kasalanan. Sabi mo sa katabi mo yan, talikuran mo na ang kasalanan. Bagamat ang kasalanan, itong laman na ito ay gustong-gusto ng kasalanan. Itong laman na ito na gustong-gusto nung yung tinatawag nating mga binabato sa atin ng dyablo. Pero ang maganda po dito, tinalikuran nila ang kasalanan. At dahil doon yung sumpa dapat gugunawin ng Diyos ang Nineveh, hindi niya ginawa. Now in chapter 4, ito na po, ito na ang pinaka-question. Pagdating doon, si Jonah, nung nakitang nahabag ang Diyos, nagalit si Jonah. He became angry kay Lord. Diba? Itong minor prophet na ito na inutusan ng Panginoon. Kaya nanalangin siya, Panginoon, kaya ako nagkatwiran pa. May katwiran pa. Maraming Kristiyano, ang gagaling mga twiran. Sabi niya, Lord, kaya ako nagpunta sa Tarshish. Sabi niya sa verse 2. Kasi alam kong masyado kang gracious. Alam kong masyado kang compassionate. Alam kong you are slow to angry. I know, Lord, you are abounding in life. Grabe kang, Panginoon, umibig. Konting hingilan ng tawad, papatawarin mo agad. Hindi mo agad gugunawin. Kaya ayoko eh. Kaya nagpunta ako ng Tarshish imbes na Nineveh. Kaya sabi niya sa verse 3, ito na. Nagtampo na si Jonah. Sabi niya, Lord, take away my life. Hamon niya sa Diyos. Kundi mo na buhay ko, Lord. Para bagang itong kaaway nating na Nineveh, dapat ginugunaw mo na, dapat pinaparusahan mo na, nahabag ka pa. Now, hindi po naintindihan ni Jonah. Ang taong makasalanan, pag ito'y lalapit sa Diyos at tatalikuran ng kasalanan niya, aayawan na ang kasalanan niya, mamahalin ng Diyos. Kesa sa isang akala mong matuwid, akala mong banal, akala mong ang galing mangaral, akala mo ang galing magsalita sa Diyos. Pero nung isipan pala, nung kanyang ugali pala na makasalanan, hindi na mabago-bago. Kesa sa isang makasalanan na hihingi ng tawad sa Diyos at tatalikuran niya ang kanyang kasalanan. So, yun po ang nangyari hanggang umupo si Jonah kaharap ng Nineveh. Nag-e-expect, baka magbago isip ni Lord. Baka gunawin na niya ang Nineveh. Now, ang tirik daw po ng araw at nakatapat kay Jonah nung araw na yon
At doon nagpatubo ang Diyos ng isang halaman. Sabi sa verse 6, Jonah 4:6. Tingnan po niyo kung sumusunod po kayo sa Bible niyo. At doon tumubo agad. At dahil ang tindi ng sikat ng araw ng halaman, nagkaroon po siya doon ng shade, o kaya lilip. Kaya tuwan-tuwa si Jonah, uy, lilip. Sa tindi ng sikat ng araw ay may halamang biglang tumubo. At biglang binigyan ako ng lilip. Kaya naging masaya si Jonah. Now, habang nung gabing yon, nagpadala rin ng Diyos ng isang worm, sabi po sa verse 7, ng isang uod upang kainin ng halaman na dinala ng Diyos. So kung ikaw si Jonah, para bagang ito, binigay ng Diyos. Maya-maya, ito, nagpadala ng uod para kainin ng ibinigay niya. So marami tayong katwiran eh. Bakit pa ibinigay? Parang isang taong nawala ng mahal sa buhay. Ang laging katwiran, Lord, binigay mo siya sa akin. Bakit mo pa kinuha? Sana hindi mo lang binigay, di ba? Ganyan ang tao po, mga tuwiran. Ang daming gustong sabihin, ang daming gustong sabihin sa Panginoon, pero hindi niya naiintindihan kasi yung kalooban ng Panginoon. Again and again, ang sabi po ng Biblia, hanapin mo, hindi yung gusto mo, hanapin mo yung katwiran ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, at masasumpungan mo ang kalooban ng Diyos. At doon sa kalooban ng Diyos, there's answer prayer. May kapayapaan, may kagalakan, may kagalingan. Kaya minsan hindi po natin makitang klaro yung kalooban ng Panginoon dahil iniisip pa rin natin ang gusto natin. So nawala po nung halaman at pagsikat ng araw muli, kinabukasan, ito na. Naramdaman ulit ni Jonah nung init ng araw. At muli niyan sinabi, gusto ko nang mamatay. Isipin mo, si Jonah na ginamit ng Diyos sa Ninive, hindi lang bayan, hindi lang sitio, hindi bunsa na Ninive. Siyudad na Ninive. Ang dami-daming tao, hundreds of thousands of people. Pero dahil lamang nagalit siya sa Diyos, dahil mahabagin, very compassionate, gusto na niya mamatay, Lord, patayin mo na ako. At sabi rin dito, mighty man of God, nawala lang ng halaman na nagsishade sa kanya. Nagbibigay lilim sa kanya. Tingnan niyo, man of God. Grabe kung gamitin ng Panginoon. Pero dahil lamang nasikatan ng araw, ang prayer na, Lord, patayin mo na ako. Lord, kunin mo na ako. Grabe, ho? Sabihin na natin na, hindi ko nga po alam kung sino mahirap o mas madaling magtampo. Kung ang bata o may edad. Anong tingin nyo? Yung bambata na matampuhin o kaya nung may edad ng matampuhin. Ewan ko kung saan kayo tumitimbang ngayon sa ating panahon, lalo pandemic. Madalas tayo may kasama sa bahay. Madalas tayo may kumbaga punong-puno na dahil siya lagi ang kasama natin 24/7. But God is saying dito, gusto na niyang mamatay. Sabi ko, kahit mighty men of God, kung mag-isip ay ganon, kung mag-isip, mas maigi pa sa aking mamatay lalang kaysa mabuhay. Sa panahon ngayon po ng pandemic na marami nagkakasakit at namamatay, ang dami rin pong bibig. Sana, patayin na ako. Sana, hindi na ako tatagal dito sa ospital. Patayin mo na ako, Panginoon. May mga ganong hamon. Now, ang dapat po nating malaman, kung ikaw'y buhay pa hanggang ngayon, anong oras na ba ngayon? 7:00 na ng gabi. Kung ikaw'y buhay, September 3, 2021, 7:00 ng gabi, 7:10 ng gabi, at ikaw'y buhay pa, may plano pa po ang Diyos sa atin. Ang taong nagsisiside ay, sabi ng Bible, hindi natin pwedeng isakamay ang ating buhay, kundi sa Diyos lamang. Kaya kaibigan, kapatid, kababayan, kung ikaw ay buhay pa, sabihin mo sa Diyos, salamat Panginoon. Itong si Jonah na minor prophets na anointing, ang tapang-tapang, grabe kung magsalita sa Diyos at halos buong bansa, buong kaharian ng Ninive ay naniwala sa Diyos. Grabe.
Nagalit siya dahil mahabagin ng Diyos. Dahil ang bilis. Kung humihingi ka ng tawad sa Diyos, ang bilis mahabag ng Diyos. Nagalit siya dahil doon sa inalis ng Diyos ng halaman. At nasikatan siya ng araw. Marami pong ganyang Kristiyano ngayon. Isang konting kibot lamang, reklamo na. Lord, nasan ka ba? Lord, pinabayaan mo na ako. Lord, wala ka na. Ito, hirap na ako. Lord, asan ka ba? Nagtatanong tayo lagi. Pero alam po ba nyo, malaki ang plano ng Diyos sa atin at may gagawin siya sa ating mga buhay. Kaya ito pong syudad o city ng Nineveh, sabi nga ng Diyos, bakit ka nagagalit? Sabi niya sa verse 9 after verse 10, bakit ka nagagalit, Jonah? Na namatay lamang nung halaman, galit na galit ka. Pero itong bansang Nineveh na halos na napakaraming tao, 100,000 of people, na namamatay na pwedeng mamatay, ay hindi ka nahahabag. So ano po ang puntos ng Diyos? Ang puntos po ng Diyos ay mahabagin ng Diyos. Habang may chance pang magbago ang tao, binibigyan po ng chance ng Diyos magbago. Tayo po ay buhay pa September 3, 2021. Hindi natin alam kung gaano kahaba pa itong pandemic, pero alam natin ang pwedeng magligtas sa atin at ang pwedeng mag-provide sa panahon ng pandemic. Ang Diyos. Buti na lang po, no? Hindi lahat ng prayer natin ay sinasagot ng Diyos. Katulad mo kay Jonah. Ang lahat ng prayer, Lord, patayin mo na ako. Patay agad sana si Jonah. Maraming taong Kristiyanong ganyan, Lord, kunin mo na ako. Kunin na lang, hindi lahat ay sinasagot ng Diyos. Alam niya na may perfect timing ikaw at ako para sumunod sa Diyos. Aminin man natin o hindi, matigas po ulo natin. Lagi natin iniisip, aminin natin o hindi, ating sarili. Kung gusto natin to at mangyayari to, magiging masaya ka. Pwede. Yung mga pangarap mo, kung maaabot ko lamang ng pangarap ko, kung magiging mapupuntahan ko lamang tong lugar na ito, kung makakamtam ko lang ng posisyon na ito, kung magkakaroon lang ako ng perang ganito, magiging masaya ako. Pwede. Pero iba pa rin po pag ang Diyos ang masusunod sa ating buhay. Hindi man lang ganoon kalaki ang hawak mong pera. Siguro nga, hindi mo naabot ng ambisyon mo. Pero kung ginagawa mo naman ang kalooban ng Diyos, ikaw na po ang pinakamasaya at pinakataong may kapayapaan sa kanyang puso. Every day I try to say, every morning I try to say, Lord, ang sarap ng buhay. Pero pagbukas mo ng news, no, umaga, Lord, parang ang pangit. Pero hindi. Lagi mong sasabihin, Lord, ang sarap-sarap ng buhay. Pagawat nandyan ng mga sakit, nandyan ng mga namamatay, nandyan ng mga nakaka-discourage na kung ano-anong balita. Ang sabihin mo, Lord, masarap pa rin ang buhay. Bakit? Dahil hanggang ngayon ay buhay kami. Hanggang ngayon ay nasasabi naming naghihimala at naghihimala ang Diyos. Kaya kaibigan, kababayan, kung ang pakiramdam mo na hindi ka tinatantanan ng problema o pagsubok ng buhay, isipin mo rin, hindi ka rin bibitawan ng Diyos sa panahon na kailangan mo siya. Yung kamay niya, kapit na kapit sa atin. Kaya, this great city of Nineveh, sabi ng Diyos kay Jonah, Jonah, ba't ka nagagalit sa halaman na namatay at hindi mo tinitingnan itong kaharian ng Nineveh
na ilang daan libong tao ang pwedeng mamatay kung gugunawin ko yan. Pero sila po'y tumalikod sa kasalanan nila. That's it. Yun po ang pag-alis ng sumpa sa Pilipinas. Pagtalikod sa ating kasalanan. Ang paghingi po ng tawad ay ang dali-dali. Lord, patawarin mo ako. Pero nung pagtapos po pala yun ang pinakamahirap. Yung sasabihin ng Diyos, sin no more. Nagawin ulit yun, anak. Ikapapahamak mo lamang yun. Kaya ngayong gabi po, tayo po'y mananalangin. Taas po natin ang ating kamay. Let's pray. Lord, we thank you for the life of Jonah. We thank you, Lord, for the nation, the great nation of Nineveh. Lord, madalas nakafocus kami sa sitwasyon namin. Minsan sasabihin namin, magkasakit na lahat, wag lang ng pamilya ko. Mawala lamang ang trabaho ng lahat, mawala lamang ang negosyo ng lahat, wag lang kami. Pero ipinupuntos mo dito ang kahalagahan ng buhay ng tao. Kung paano kami manunumbalik sa iyo at kung paano namin itatakwil ang kasalanan. Salamat. Hanggang ngayon, Panginoon, ay buhay kami. Turuan mo kaming magpasalamat araw-araw at sabihin, masarap ang buhay na kay Lord. Kaya ang buhay. Bagamat kaliwat kanan ng pagsubok ng buhay, hawak kami ng aming Panginoon. Lord, reach out to those people na nangangailangan sa iyo ngayong gabi. Sa lahat ng may sakit, sa lahat ng may mga bayarin, sa lahat ng naghahanap ng trabaho, sa may mga negosyo, sa mga nag-aaral, sa mga pambayad ng tuition fee, sa aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw, hawakan mo kami, Panginoon. Tingnan namin ang pinakamalaki ang aming Diyos. Ang may magagawa sa aming problema ay walang iba kung hindi ang aming Panginoon. Pagpalain mo kami, O Diyos. Salamat. There's always victory after victory in the name of Jesus. Mabuti at napakabuti ng aming Panginoon. Salamat, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri at ang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po na anak niya magsabing, Amen and Amen. Amen and Amen. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, mabuti at napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Dahil may gagawin ang ating Panginoon. May gagawin po sa iyo at sa akin. Ang Panginoon natin ay patuloy na maluluwalhati sa ating buhay. Salamat po sa inyong oras, sa inyong time na laging nakikinig po sa live stream na ito. Again, I ask for you na kahit konting comment lamang na kung paano po kayo naaabot ng live stream na ito. Magandang gabi po. I'm Pastor James Lagasca and you are watching the live stream of the Light of Life Phosphorus Church. The Lord loves you and the Lord cares for you. Walang iwanan po sa Panginoon. Good night. Sweet dreams, and the Lord bless. Bye-bye po.